Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon ang mga fake news na kumakalat sa iba't ibang media outlets na sinisiraan nila si BP Sara. Kuno, nagliliwaliw, nasa beach si BP Sara habang nagkakaroon ng plenary debate sa House tungkol sa budget. Ito po ang official statement ng Office of the Vice President. The public is cautioned about the attempts of some media outlets to once again besmirch the reputation of the Vice President by publishing stories that she is on the beach while the House of Representatives is conducting the plenary deliberations on the budget. The Vice President was on the road today, kahapon, September 23, talking to the people about the current events in our country. She made stops in Bensons and Dait Camarines Norte and Legazpi Albay. It is quite easy to confirm her activities through social media posts of the residents in these areas. The OBP condemns fake news and media releases for clickbaits and profit. Thank you. Ayun. So, grabe non-stop itong paninira sa ating BP Sara. As far as I can remember, wala no nagsimula yung bangayan ni Speaker Martin Romualdez at ni BP Sara, yung lumabas yung tamba, yun na, tuloy-tuloy na ang paninira kay BP Sara. So, dito muna tayo sa nasa beach siya. Okay, so tama yung mga residents nga nakakita kay BP sa mga lugar na pinunta niya, Legazpi, Albay, Camarines, so nagpo-post sila eh. Makikita mo doon. But anyway, yun na nga, may mga media outlets, hindi naman pinangalanan, hindi ko rin napanood yung mga, o nabasa yung mga stories. But hindi ako maniwala na gagawin niya ni BP Sara yung mag-beach-beach. Iba ang karakter, iba ang reputation ni BP Sara. Okay? So, ito, klaro na demolition job against sa kanya. Nakasakay din kami ng taxi kahapon. Kaming dalawa ni misis ko. Nabantayan ko yung news. It's a radio station. Ang pinag-uusapan, yung ano pa niya, yung confidential funds noong 2022 and 2023, yun ang ibinabalita. Nawalan na siya ng confidential funds itong 2024, 2021, wala na. Kaya lang, ibinabalik ang old issue laban kay BP Sara. Kasi nga, ito na nga, palapit na ang eleksyon. At kahit anong paninira na gawin nila kay BP Sara, hindi pa rin siya natitinag. Okay. Review lang natin yung pinaka-latest na Pulse Asia Survey itong June, second quarter. Ang approval rating niya among the top 5 government officials, siya ang may pinakamataas. 69% ang kanyang approval rating, samantalang kanyang trust rating is 71%. Malayo ang kanyang agwat sa approval rating kay Pangulong Marcos Jr., 52% lang sa Pangulo eh. Kaya si BP Sara, 69. No? Umalis na siya by that time, nag-resign na siya as DepEd Secretary. So, kahit umalis na siya at DepEd Secretary, hindi pa rin naapektuhan ang kanyang approval rating sa mga mamamayan.
Kaya mataas pa rin yung kanyang ah, pinakamababa doon, si Speaker Martin Romualdez, 35% lang ata. Siya ang pinakamababa. So, again, kung anong kasabihan natin, ang prutas na mabungahon, yung maraming bunga, yun ang binabato. Kung walang bunga o kakaunti ang bunga, walang ma-attract doon sa... Maalala ko nung bata kami, merong Indian mango sa amin sa La Union. Masarap na mangga ito, matamis-tamis, hindi siya maasim. May mga madaanan kami talagang puno, mga bata kami. Dati-dati inaakyat namin. Kumukuha talaga. Dito rin yung may-ari, nilagyan niya na ng thorn para hindi namin maakyat yung puno. May siid. May ano na. Anong ginagawa namin? Di binabato na lang para makakuha kami ng bunga ng Indian mango na masarap. So, ganon din tayo mga tao. Yung tao na nagtatrabaho ng gusto, kagaya ng ating Bipisara, kung ano-ano na lang ang ibinabato, ipinupukol sa kanya na mga dumi. Budget, binawasan na siya. Sabi niya, I can live with zero budget. So, I don't know, ano nang mangyayari sa kanyang budget dahil from 2 billion, naging 700 million na lang ang approved budget niya sa Kamara. Tinanggal ang mga pondo sa social services. So, ayaw nila na ipagpapatuloy ni BP Sara yung ginagawa niyang pagtulong sa mga lumalapit sa kanyang opisina. Since time immemorial, ganyan naman ang ginagawa ng BP. May mga vice presidents. May mga social services project, pagtulong sa mga nangangailangan. Si BP Lenny noon, ba yun? Angat buhay ang tawag niya. Nagpapakain siya. Lugaw, may relief operation siya kung may, calamity, yan na. Nagpunta na sa mga anong masama dun? Bakit mo tanggalan ng pondo yung current BP ngayon? Dati namang ginagawa. Diba? So, di ba, alatado? So, sana, sabi ni Pisara, tanggalin niyo. So what? Tanggalin niyo. Ang kawawa, ang taong bayan. So, I hope, pagdating sa Senado, i-restore nila yun. Kasi ito, si Senator Joel Villanueva, sabi niya, I have so much respect sa Office of the Vice President. Parang hindi ko maatim na ganong kalaki ang binawas nila. So I hope may magagawa sa Senado para ibalik yung, kung hindi man lahat, ibalik yung yung social services. Siya lang ang BP na gumawa ng satellite offices. I think 10 satellite offices all over the country. Anong ibig sabihin nun? Mas madaling makalapit ang mga tao sa kanyang opisina at humingi ng tulong. Anong masama doon? May iba dyan na grabing ayuda ng ayuda. Yung latest, yung Bagyo Inting ba yun? Nagbaha sa Metro Manila. Ang ayuda napunta sa Davao. So, bakit grabe yung pagbigay ng ayuda? Hindi naman tumataas ang kanilang rating. Latest presidential survey na maalala ko, anong buwan ba yun? Nangunguna pa rin si BP Sara, 28%. Sumusunod si Senator Raffy Tulfo, 15%. Pangatlo si ex-BP Lenny, I think 10%. Tapos ang panghuli, 0.8% si Speaker Martin Romualdez. So, ganun po ang katotohanan. Sige, good luck. Kaya inulit ko ito para ma-share nyo itong balit na hindi totoo
na si BP Sara nandun sa beach, re-relax, nagliliwaliw habang ongoing ang House deliberation sa budget. Fake news po yun. Paninira lang sa ating BP Sara.